Sa gitna ng may init na usapin tungkol sa pera at pananagutan, isang pahayag ang biglang umalingaw-ngaw at mabilis na kumalat sa social media. Baka hanapin sa akin ng asawa ko. Sa unang dinig, tila isa lamang itong biro, isang linya na maaring magpatawa o magpagaan ng sitwasyon. Ngunit kapag inilagay at konteksto ng isang mabigat na paratang na tumanggap umano ng 5 maleta na puno ng pera, ang simpleng pangungusap na iyon ay nagiging mas makabuluhan, mas mabigat at mas kontrobersyal. Ang kwento ay unang lumutang sa isang ulat ng ABS-CBN News kung saan tinanong ang isang lalaking tinaguriang Tito tungkol sa aligasyong siya raw ay tumanggap ng 5 maleta ng cash. Walang maliit na halaga ang ipinahiwatig ng 5 maleta. Kahit hindi tinukoy ang eksaktong laman o kabuang halaga, sapat ang imaheng iyon upang magdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Sa panayam, makikita ang akusado na kalmado, direkta kong sumagot at hindi umiiwas sa tanong. Mariin niyang itinanggi ang paratang. Aniya wala siyang tinatanggap na anumang maleta ng pera at kung mayroon man, pabirong hirit niya. Tiyak na malalaman iyon ng kanyang asawa. Ayon sa mga ulat, lumabas ang paratang sa gitna ng mas malawak na diskusyon tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na paggalaw ng malaking halaga ng pera. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat pangalang nababanggit ay agad napapasailalim sa masusing pagbusisi ng publiko. Sa panahon ng social media, sapat na ang isang payag o isang pagbanggit upang maging sentro ng pambansang diskusyon ang isang tao. Hindi malinaw kung sino ang unang naglabas ng impormasyon tungkol sa 5 maleta. Ngunit sa sandaling may ugnay ang pangalan ng Tito sa naturang aligasyon, mabilis itong kumalat. May mga nagbahagi ng balita, may nagbigay ng kanyang opinyon at may nagtanong kung gaano katotoo ang paratang. Ang 5 maleta ay naging simbolo. Para sa ilan, ito ay simbolo ng umano'y katiwalian o lihim ng transaksyon. Para sa iba naman, ito ay maaaring representasyon lamang ng isang kwentong pinalalaki o ginawang dramatiko upang makakuha ng atensyon. Sa harap ng kamera, tinanong ang akusado tungkol sa aligasyon. Hindi siya nagpakita ng galit o matinding emosyon. Sa halip, pinili niya ang sagutin ito ng mahinahon, iginiit niyang wala siyang tinanggap na pera at walang katotohanan ang mga paratang. Ang pinaka naging tampok sa panayam ay ang kanyang linyang, baka hanapin sa akin ng asawa ko. Para sa ilan, ito ay simpleng pagpapatawa, isang paraan upang ipakitang imposible ang paratang dahil kung may ganitong kalaking halaga na dumaan sa kanya, tiyak na mapapansin iyon sa kanilang tahanan. Para naman sa iba, ang biro ay hindi sapat upang burahin ang pagdududa. Sa kultura ng mga Pilipino, madalas gamitin ang biro upang pag-arain ang mabigat na sitwasyon. Ito ay bahagi ng ating paraan ng pagharap sa tensyon. Ngunit kapag ang usapan ay tungkol sa malaking halaga ng pera at seryosong akusasyon, may mga nagsasabing dapat maging maingat sa mga salitang binibitawan. Isipin ang 5 maleta. Hindi ito maliit na bag o sobre. Sa imahinasyon ng marami, ang 5 maleta ay puno, mabigat at hindi madaling itago. Ang imaheng ito ay nagbibigay ng lalim sa issue. Kahit walang detalyeng inilabas tungkol sa eksaktong halaga, sapat ang idea ng 5 maleta upang magdulot ng pagdududa at intriga. Sa tuwing may ganitong klaseng aligasyon, hindi lamang akusado ang nasusubok. Nasusubok din ang tiwala ng publiko sa mga institusyon at sa mga taong may pangalan sa komunidad. Sa isang iglap, maaaring magbago ang pananaw ng tao dahil sa isang headline.